Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel at sa pagkakataong ito, ipagpapatuloy natin ang isang kasong naganap sa nayo ng Juyang sa lalawigan ng Shandong, China. Noong hapon ay ika-28 ng Mayo taong 2018, isang lalaki ang naganap ng magandang pwesto para mangisda sa pampang ng Ilog Siwan malapit sa Juyang Village. Habang siya ay naglalakad sa gilid ng ilog, napansin niya ang isang maleta na bahagyang nakaumbok at dahan-dahang inaanod palapit sa pampang. Dahil mababaw lamang ang tubig sa bahaging iyon at mukhang bago pa ang maleta, inakala niyang baka aksidente lamang itong nahulog o may mahalagang gamit sa loob na maaari pang mapakinabangan. Para sa mga mahilig manood ng mga dokumentaryo tungkol sa krimen, ang ganitong eksena ay kadalasang nagsisilbing babala na maaaring may nakakagulat na laman ng isang inabandonang maleta. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi iyon ang pumasok sa isip ng lalaki. Sa halip ay agad siyang lumusong sa tubig upang hilahin ang maleta papunta sa pampang at natuwa pa siya nang maramdamang mabigat ito. Nang bahagya niyang buksan ang zipper, nakita niya ang isang bagay na nakabalot sa clear na plastic at mahigpit na nakatali gamit ang mga goma. Kaya tuluyan na niyang binuksan ang maleta upang makita kung ano nga ba ang nasa loob. Ngunit sa sandaling sinubukan niyang bunutin ang nakabalot na bagay, bigla siyang napaatras sa matinding pagkabigla. Agad niyang inihagi sa iba't ibang direksyon ang plastik na balot at ang mismong maleta habang nanginginig sa takot. Bandang 3:30 ng hapon noong ika-28 ng Mayo, dumating sa pampang ng Ilog Siwan ang mga pulis mula sa Juyang, Shandong Province upang simulan ang investigasyon. Unang kinausap ng mga investigador ang lalaki upang kunin ang detalyadong salaysay kung paano niya natagpuan ang maleta. At nang suriin ang laman nito, tumambad ang isang bangkay na nasa matinding yugto na ng pagkabulok. Nakapulupot ang katawan at binalot sa ilang patong ng malinaw na plastik. Batay sa paunang pagsusuri sa pinangyarihan, tinatayang babae ang biktima. May taas na humigit kumulang 5 feet and 1 inch, may timbang na nasa 99 pounds at may mahabang buhok na umaabot sa humigit kumulang 18 inches. Nakasuot siya ng puting t-shirt na may asul na manggas at may logo ng Adidas sa bahagi ng kanyang dibdib. Wala rin siyang sapin sa paa at natagpuan sa kanyang leeg ang ilang sugat kabilang na ang isang humigit kumulang 1.4 inches ang haba at napakalalim na pinaniniwalaang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil matagal nang nakalipas ang oras mula nang siya ay mamatay, hindi na agad makilala ang kanyang pagkakakilanlan at wala ring anumang dokumento o pagkakakilanlan na natagpuan sa kanyang katawan o sa loob ng maleta. Ayon sa ulat ng forensic team, tinatayang nasa 45 araw na ang lumipas mula nang mamatay ang biktima at pinaniniwalaang nasa pagitan siya ng 25 hanggang 29 na taong gulang. Lumabas din sa pagsusuri na ang mga sugat sa kanyang leeg ay tugma sa pinsalang maaaring idulot ng isang punyal. Dahil matagal na nakalubog sa tubig ang maleta, unti-unting nakapasok ang tubig sa mga plastik na bumabalot sa katawan na nagpapahiwatig na maraming araw din itong nanatiling nakalubog sa ilog. Halos tuluyan na ring natanggal ang buhok, mga kuko sa kamay at mga kuko sa paa ng biktima dahil sa matagal na pagkakalubog sa tubig. Tulad ng makikita sa eksenang ito, may kumpol ng kanyang buhok na humiwalay na sa kanyang anit at makikitang ito ay kulot. Kulay pula kayumanggi at may matingkad na blond na kulay sa mga dulo. Dahil dito, ang pinakamahalagang hakbang para sa mga investigador ay ang matukoy muna ang pagkakakilanlan ng biktima sapagkat iyon ang magiging susi upang malaman ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay at matukoy kung sino ang posibleng responsable. Ang bahaging pinangyarihan ng pagkakatagpo sa maleta ay nasa silangang bahagi ng Juyang Village sa labas ng lungsod ng Weifang. Bahagi ito ng ibabang agos ng Ilog Siwan kung saan ang tubig ay dumadaloy mula sa silangan patungong kanluran sa mabagal at halos tuloy-tuloy na agos. Karaniwan ding umaabot sa humigit kumulang 8 hanggang 16 na talampakan ang lalim ng tubig sa bahaging iyon. Matapos suriin ang lokasyon, napagpasyahan ng mga pulis na malabong naanod lamang ang maleta mula sa itaas na bahagi ng ilog. Ang itaas na agos ay mababaw at puno ng matutulis na bato, samantalang ang natagpuang maleta ay halos walang gasgas o bakas ng pagkakabangga at mukhang bago pa rin. Dahil dito,
Naniniwala ang mga investigador na ang ibabang bahagi ng ilog kung saan ito natagpuan ang mismong lugar na pinag-iwanan ng salarin sa maleta sapagkat mas malalim at mas kalmado ang tubig doon kaya posible itong manatili sa parehong lugar sa loob ng halos 45 araw nang hindi gaanong gumagalaw. Sa paniwalang doon mismo itinapon ang bangkay at hindi lamang ito naanod mula sa ibabang lugar, agad na naglungsad ang pulisya ng malawakang paghanap sa paligid ng pinangyarihan. Gumamit pa sila ng mga makinang pangputol ng damo upang alisin ang makakapal na damo at mga palumpong sa gilid ng ilog. Umaasang may matatagpo ang karagdagang ebidensya o anumang bagong bakas na makakatulong sa investigasyon. Pinalawak din ang paghahanap hanggang sa dam na matatagpuan sa silangang bahagi ng ilog dahil posible umanong doon ihinagis ng salarin ang maleta. Lahat ng mga bagay na lumulutang sa tubig ay isa-isa nilang kinuha at sinuri, ngunit matapos ang 2 araw ng masusing paghanap, wala silang natagpuang anumang mahalagang ebidensya o konkretong lead. Dahil walang nakuhang pisikal na ebidensya, hinati ang mga pulis sa mas maliliit na grupo upang kapanayamin ang mga residente at ang mga taong madalas dumaraan sa lugar. May ilang nagsabi na nakita na nila ang naturang maleta na lumulutang sa ilog noong huling bahagi pa ng Abril. Ngunit inakala lamang nilang isa itong basurang itinapon kaya hindi na nila ito binigyan ng pansin. Napag-alaman din ng mga investigador na ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ay malayo sa pangunahing kalsada at napapalibutan ng maraming maliliit na nayon, dahilan upang maging isang liblib na lugar na hindi madaling marating. Mula sa pangunahing highway, kailangan pang bumiyahe ng mahigit 6 na milya sa mga kalsadang pangnayo na binubuo ng sementadong daan at lubak-lubak na lupa bago makarating sa mismong lokasyon. Dahil dito, naniniwala ang Special Task Force na kung hindi tagaroon ng salarin, mahihirapan siyang matuklasan ang ganoong tagong lugar para pag-iwanan ng bangkay. Kaya naman nabuo ang kanilang hinala na maaaring pamilyar sa lugar ang biktima o ang suspect o kaya naman ay may isa sa kanila na nakatira mismo sa Juyang Village. Bunga nito, sinimulan ng pulisya ang masusing pagsisiyasat sa bawat kabahayan sa Juyang Village na may mahigit 2,000 residente at kalaunan ay pinalawak pa ito sa 21 karatig na nayon upang alamin kung may nawawalang tao o kahina-hinalang pangyayari sa mga nakaraang buwan. Gayunpaman, matapos ang malawakang beripikasyon ay wala silang natuklasang impormasyong tumutugma sa pagkakakilanlan ng biktima. Hindi nagtagal, pinalawak pa ng task force ang kanilang investigasyon sa buong lungsod ng Weifang at maging sa mga kalapit na lungsod tulad ng Juba at Dong'an. Gayunpaman ay wala pa ring naitalang nawawalang babae na tumutugma sa edad, taas at iba pang pisikal na katangian ng bangkay na natagpuan sa ilog ng Siwan. Dahil wala ring naiwan na anumang malinaw na bakas ang salarin sa pinangyarihan, napilitan ang mga pulis na ituon ang buong investigasyon sa pagtukoy muna sa pagkakakilanlan ng biktima. Ngunit habang lumilipas ang mga araw ay lalo lamang silang nababahala sa isang tanong. Kung mahigit 1 buwan at kalahati ng patay ang babae, bakit tila walang pamilya, kaibigan o katrabaho ang naghanap o nagulat na siya ay nawawala? Dahil dito, nabuo ang hinala ng mga investigador na maaaring ang biktima ay isang manggagawa o freelancer na nagmula sa ibang lugar at nagtungo lamang sa Weifang upang maghanap buhay kaya kakaunti lamang ang kanyang komunikasyon sa sariling pamilya. Dahil sa teoryang ito, sinimulan nilang suriin ang talaan ng mga manggagawang dayo sa lungsod, lalo na ang mga bigla na lamang huminto sa trabaho ng walang paalam at ang mga nangungupahang bigla ding umalis sa kanilang inuupahang tirahan. Kasabay nito ay masusing sinuri ng mga forensic technician ang malaking maleta na may habang 24 inches. Bagamat matagal itong nakalubog sa tubig kaya tuluyan ang nabura ang mga posibleng fingerprint at DNA ng salarin, napansin nilang ang panloob na tela ng maleta, kabilang ang zipper ng maliit na bulsa sa loob ay halos walang bakas ng pagkasira at mistulang bago pa lamang. Maging ang 4 na gulong ng maleta ay halos walang senyalis ng pagkakagamit, dahil napakaliit ng gasgas at pagkakasuot ng mga ito. Dahil dito, pinaghinalaan ng mga investigador na bagong bili lamang ang naturang maleta at posibleng sadyang binili upang paglagyan ng bangkay bago ito itapon sa ilog.
Sa pamamagitan ng tatak ng maleta ay natunton ng pulisya ang kumpanyang gumawa nito. Isang pabrika ng mga maleta na matatagpuan sa bayan ng Xiangchang, Baoding County sa lalawigan ng Hebei. Kaagad silang nagpadala ng isang grupo ng mga investigador sa Hebei upang alamin ang karagdagang impormasyon tungkol sa produksyon. Ipinaliwanag naman ng tagapamahala ng pabrika na marami silang ginagawang maleta ng parehong disenyo, ngunit 23 piraso lamang ng 24 inches na modelo ang kanilang nagawa. Ayon sa kanilang production records na ginagamit din sa pagkalkula ng sahod ng mga manggagawa, ginawa ang batch na iyon noong Marso ng taong 2018 at nang marinig ito ng mga pulis ay bahagya silang nakahinga ng maluwag sapagkat kung daan-daan o libu-libong magkakaparehong maleta ang naipamahagi sa merkado, mas magiging mahirap at mas matagal ang kanilang investigasyon. Gayunpaman, mas naging madali para sa mga investigador ang pagsubaybay sa mahigit 20 maleta kumpara kung libu-libong piraso ang kailangang hanapin. Ayon sa tala ng pagpapadala, ang 23 maleta ay ipinamahagi sa iba't ibang tindahan sa pamamagitan ng maraming bentahan kabilang ang ilang retail store sa Shandong. Nang isa-isahing beripikahin ng task force ang mga ito, natagpuan nilang 19 na maleta ang naroon pa rin at nakadisplay sa mga tindahan. Samantala, ang 2 pang maleta ay nabili ng mga kakilala ng isang may-ari ng tindahan kaya personal na pinuntahan ng mga pulis ang kanilang mga bahay upang kumpirmahin ang impormasyon. Matapos ang beripikasyon, napatunayang ginagamit pa rin ng mga bumili ang naturang maleta kaya umabot na sa 21 sa kabuuang 23 maleta ang kanilang natunton. Dahil dito, 2 na lamang ang hindi pa natatagpuan at ang mga ito ay kapo na ibenta ng paisa-isa sa mga customer ng isang tindahan sa Guangyuan County, Shandong Province. Dahil ang 2 maletang iyon lamang ang hindi pa nila natutunton, pinaniniwalaan ng task force na isa sa mga ito ang ginamit sa kasong kanilang iniimbestigahan. Ipinahihiwatig nito na ang maletang pinaglagyan ng bangkay ay malamang na nabili sa naturang tindahan sa Guangyuan County. Sa kasamaang palad, walang nakakabit na CCTV camera ang tindahan kaya kahit kamakailan lamang nabili ang maleta, wala nang para ng pulisya upang matukoy kung sino ang bumili nito. Napag-alaman din ng mga investigador na humigit kumulang 43 miles ang layo ng tindahan sa Guangyuan County mula sa Juyang Village kung saan natagpuan ang bangkay. Dahil dito, pinagdugtong nila ang 2 lokasyong ito sa isang tuwid na linya at ginamit iyon bilang batayan upang tukuyin ang lugar na dapat pagtuunan ng kanilang investigasyon. Sa tulong ng mga lokal na pulis, sinuri nila ang lahat ng kaso ng nawawalang tao sa paligid at nagsagawa rin ng pagbisita sa maraming negosyo at pabrika upang alamin kung may mga manggagawang bigla na lamang huminto sa trabaho ngunit wala pa rin silang natagpuang tumutugma sa mga katangian ng biktima. Isa sa mga naging malaking hamon ay ang katotohanang maraming malalaking industrial park sa Guangyuan at napakaraming manggagawang nagmula sa iba't ibang lalawigan ang nagtatrabaho roon. Dahil napakalawak ng bilang ng mga taong kailangang i-verify, naging mabagal at masalimot ang takbo ng investigasyon. Sa kabila ng matagal na pagsisiyasat ay wala pa ring bagong impormasyon na maaaring magdala sa kanila sa pagkakakilanlan ng biktima. Matapos ang sunod-sunod na kabiguang matukoy kung sino ang babae sa loob ng maleta, nagpulong ang mga investigador at gumawa ng isang matapang na hakbang. Matapos pag-aralan ang direksyon ng agos ng ilog, lalim ng tubig at ang eksaktong lugar kung saan natagpuan ang bangkay, napagpasyahan nilang harangan ang magkabilang dulo ng bahaging iyon ng ilog at tuluyang patuyuin ang tubig upang masuri ang ilalim nito. Bagamat alam nilang mangangailangan ito ng malaking halaga ng tao, kagamitan at gastusin at wala ring katiyakan kung may mahahanap silang ebidensya, naniniwala silang maabot na ang dead end ng investigasyon kung hindi nila ito susubukan. Kaya naman, isinagawa nila ang planong ito sa tulong ng isang excavator at 3 malalaking water pump upang unti-unting alisin ang tubig sa naturang bahagi ng ilog. Habang isinasagawa ang pagpapatuyo ng ilog, ipinagpatuloy naman ng ibang miyembro ng task force ang paghahanap ng pagkakakilanlan ng biktima.
Isa-isa nilang pinuntahan ang mga pabrika, negosyo, restaurant, tindahan at mga paupahang bahay sa paligid ng Juyang Village upang alamin kung may babaeng bigla na lamang nawala. Sa isa sa mga pabrika sa Juyang, may nakuhang malagang impormasyon ng mga pulis tungkol sa isang nawawalang empleyada. Ayon sa ilang manggagawa, isang 28 taong gulang na babae na nagngangalang Yang Lian ang bigla na lamang tumigil sa pagpasok sa trabaho noong unang bahagi ng Abril at hindi na rin nila ito makontak. Batay sa paglalarawan ng kanyang mga katrabaho, mahaba ang kanyang buhok na kinulayan ng kayumanggi at may taas na humigit kumulang 5 feet at 1 inch na halos kapareho ng pisikal na katangian ng biktima. Dahil dito, agad na hinanap ng mga pulis ang pangalan at petsa ng kapanganakan ni Yang Lian sa pambansang database. Hindi nagtagal ay matagumpay nila siyang nakontak at nalaman nilang nasa Hebei na pala siya. Lumabas sa investigasyon na umuwi siya sa kanilang probinsya matapos magkaroon ng problema sa kanyang relasyon habang nagtatrabaho sa Juyang at nagpalit din ng kanyang numero ng telepono dahilan upang isipin ng kanyang mga dating katrabaho na tuluyan na siyang nawala. At habang sinusundan ng impormasyong iyon, nakatanggap naman ang task force ng panibagong lead. Napag-alaman nilang isang hot spring bathhouse sa lugar na dati namang maayos ang operasyon ang bigla na lamang nagsara noong kalagitnaan ng Abril. Ayon sa mga residente, magdamag na inilipat ng may-ari ang lahat ng kagamitan sa establishmento na lalong nagdulot ng hinala. Bukod dito, sinabi rin ng ilang regular na customer ng naturang bathhouse na ang cashier doon ay isang babaeng nagngangalang Lu Fan, nasa 26 hanggang 27 taong gulang, may taas na humigit kumulang 5 feet and 3 inches at may kayumangging buhok na may blonde na highlights, mga katangiang halos kahawig ng biktima. Idinagdag pa nila na ilang araw bago magsara ang bathhouse, tumigil na rin si Lu Fan sa pagpasok matapos magkaroon ng matinding pagtatalo sa telepono tungkol umano sa pera. Dahil dito, agad na nakipag-ugnayan ng mga pulis sa may-ari ng bathhouse na si Liu Yan upang humingi ng impormasyon tungkol kay Lu Fan at sa mga pangyayari bago magsara ang establishmento. Gayunpaman, nang malaman niyang pulis ang tumatawag, naging iritable siya at tumangging makipagtulungan. Pagkatapos ng tawag na iyon, hindi na rin niya sinasagot ang anumang pagtatangka ng mga otoridad na makausap siya. Kalaunan ay natunto ng mga pulis ang tirahan ni Liu Yan sa Dagwang Village na nasa humigit kumulang 9 miles mula sa Juyang. Nang puntahan siya ng mga investigador, nanatili siyang tahimik, maingat sa bawat kilos at halos walang naisagutin sa kanilang mga tanong. Habang sinusuri ang kanyang record, natuklasan ng mga pulis na dati na pala siyang nasangkot sa ilang kaso, kabilang ang pagnanakaw na may kaugnayan umano sa kanyang pagkakalulong sa sugal. Hiwalay na rin siya sa kanyang asawa at ang kanilang mga anak ay nakatira sa ina. Bagamat may matatag na kita ang kanyang hot spring bathhouse, naubos naman ito dahil sa pagsusugal kaya nahihirapan siyang tustusan maging ang pang-araw-araw na gastusin at suporta sa kanyang mga anak. Dahil sa kanyang nakaraan, itinuring siya ng mga pulis bilang isa sa mga high-risk suspects sa kaso. Umabot pa sa puntong kinailangan ng utos ng hukuman bago siya tuluyang pumayag na sumailalim sa formal na pagtatanong. Sa kanyang paliwanag, sinabi niyang ilang beses na siyang napagmulta ng lokal na pulisya noon dahil sa iba't ibang paglabag kaya naging mailap at walang tiwala siya sa mga otoridad. Ipinaliwanag din ni Liu Yan na isinara niya ang bathhouse dahil hindi na niya kayang bayaran ang upa ng establishmento. Inamin din niyang may utang pa siya sa sahod kay Lu Fan at ilang araw bago magsara ang negosyo ay nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo sa telepono tungkol sa hindi pa nababayarang sweldo. Ayon sa kanya, bago tuluyang umalis si Lu Fan, kinuha nito ang kita ng negosyo sa araw na iyon bilang kabayaran sa utang niyang sahod at saka umalis sa lugar. At mula sa natitirang talaan ng mga empleyado, ibinigay ni Liu Yan ang contact information ni Lu Fan sa mga pulis. Matapos siyang mahanap, napatunayang buhay pa siya at nagtatrabaho na sa ibang lugar. Dahil dito, dalawa sa mga babaeng una nilang pinaghihinala ang biktima ang matagumpay na natagpuan ngunit nanatili pa ring misteryo ang tunay na pagkakakilanlan ng babaeng nasa loob ng maleta. Samantala, matapos ang 4 na araw ng tuloy-tuloy na operasyon at maalis ang halos 40,000 cubic meters ng tubig mula sa bahaging iyon ng ilog,
unti-unti nang lumitaw ang pinakailalim nito. Dahil makapal ang putik, nakapaghanap ng direkta ang mga pulis sa mababaw na bahagi malapit sa pampang. Samantalang sa mas malalim na lugar ay naglatag sila ng mga tabla at gumamit ng mga pala at iba pang kagamitang pangbukid upang maingat na salain ang putik sa ilalim ng ilog. Hindi naglaon, nagbunga rin ang kanilang pagsisikap. Mga 100 feet mula sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay, nakahukay sila ng iba't ibang bagay na maaaring may kaugnayan sa kaso. Kabilang sa mga ito ang isang susi, isang asul na tsinelas para sa kaliwang paa, 2 pares ng medyas, 1 pares ng earphones, isang halos bagong quilted leather handbag na may metal na strap, pati na rin ang isang kulay rosas na suklay, sunglasses at ilang bank card na nakabaon sa ilalim ng ilog. Bagamat hindi pa masasabing pag-aari ng biktima ang lahat ng mga bagay na ito dahil posible ring may itinapon doon ang ibang tao, may isang natuklasan na agad na naging sentro ng kanilang pansin. Sa lahat ng na-recover, ang mga bank card ang itinuring na pinakamahalagang ebidensya. Agad itong dinala ng mga pulis sa mga bangkong nag-issue ng mga card upang alamin kung sino ang tunay na may-ari. At doon nila natuklasang ang lahat ng ito ay nakapangalan sa isang 29 na taong gulang na babae na nagngangalang Wu Yanyu na taga Mijo Village, Huiming County, Shandong Province. Nang makita nila ang litrato ni Wu Yan sa mga record, napansin nilang nakasuot siya ng manipis na pulang jacket na nakapatong sa isang puting t-shirt na may asul na manggas. Kapansin-pansin na halos magkapareho ang kulay at disenyo nito sa damit na suot ng bangkay na natagpuan sa ilog Siwan. Dahil dito, agad na nagtungo ang task force sa nakarehistrong tirahan ng babae at nakipagkita sa kanyang mga magulang upang magsagawa ng DNA comparison. Makalipas ang pagsusuri, tuluyan nang nakumpirma ang kinatatakutang katotohanan. Ang biktima ay si Wu Yan, isang babaeng umalis sa kanilang bayan upang magtrabaho sa ibang lugar. Ayon sa kanyang mga magulang, minsan na siyang nag-asawa ngunit nauwi ito sa diborsyo noong 2013 dahil sa madalas na alitan at hindi magandang pagkikitungo ng kanyang mga biyanan. Mula noon ay namuhay siyang mag-isa at nagtatrabaho sa iba't ibang lugar habang paminsan-minsan ay nagpapadala ng pera sa kanyang pamilya. Wala siyang anak at wala na rin siyang balak muling mag-asawa dahil mas gusto niya ang isang payak at malayang pamumuhay. Gayunpaman ay taliwas ito sa kagustuhan ng kanyang pamilya at mga kamag-anak na madalas siyang hinihikayat at ipinapakilala sa iba't ibang lalaki. Dahil dito ay unti-unti siyang naging mailap sa pag-uwi sa kanilang tahanan. May mga pagkakataon pang kahit tuwing Lunar New Year ay hindi siya umuwi at sa halip ay tumatawag na lamang upang bumati at magpadala ng dagdag na pera sa kanyang mga magulang. At dahil nasanay na ang pamilya sa ganitong sitwasyon, hindi sila agad na bahala nang matagal siyang hindi nagparamdam. Karaniwan din kasing si Wu Yan ang unang tumatawag sa kanila, samantalang ang kanyang pamilya ay bihira siyang kontakin maliban na lamang kung may mahalagang dahilan. Kaya naman nang dumating ang mga pulis sa kanilang bahay ay lubos silang nabigla. Hindi nila akalaing ang anak na halos 1.5 buwan na nilang hindi nakakausap ay naging biktima pala ng isang malagim na krimen at itinapon sa ilog. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay natuklasan ng mga pulis na ang huling pinagtatrabahuhan ni Wu Yan bago siya mula ay hindi sa Juyang kundi sa isang pabrika sa Guangyuan County, Shandong. Kapansin-pansin ding ang Guangyuan County ang mismong lugar kung saan naibenta ang 2 maleta na tumutugma sa modelong ginamit sa pagtatapon ng bangkay at hanggang noon ay hindi pa natutunton. Sa puntong iyon, nagsimula ng magdugtong-dugtong ang lahat ng ebidensya at dahil dito, bumalik ang mga pulis sa Guangyuan County at nagtungo sa pabrikang pinagtatrabahuhan ni Wu Yan. Ayon sa talaan ng kumpanya, tinanggal siya sa trabaho noong ika-25 ng Abril dahil sa patakaran ng kumpanya na otomatikong nagtatanggal ng empleyadong lumiliban ng mahigit 7 araw nang walang anumang paliwanag. Isang kawani ng Human Resources ang nagsabi sa mga pulis na hindi na pumasok si Wu Yan sa trabaho simula pa noong ika-17 ng Abril. Ang impormasyong ito ay tumugma sa tansya ng forensic team na nagsasabing bandang kalagitnaan ng Abril namatay ang biktima. Dahil dito,
Lalo pang tumibay ang paniniwala ng mga investigador na tama ang direksyong tinatahak ng kanilang investigasyon. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagsisiyasat sa pabrika, nakausap ng mga pulis ang ilang katrabaho ni Wu Yan na dating kasama niya sa dormitoryo. Ayon sa kanila, maraming nanliligaw kay Wu Yan dahil sa kanyang magandang pangangatawan, kaakit-akit na anyo, kasipagan sa trabaho at mahusay na pagkikitungo sa ibang tao. Idinagdag pa nila na bago siya mawala ay may karelasyon umano siyang lalaki mula sa ibang county. At umuupan na rin silang dalawa ng tirahan sa labas ng factory compound kaya paminsan-minsan na lamang siyang bumabalik sa dormitoryo. Gayunpaman, walang sino man sa kanyang mga katrabaho ang nakakaalam kung sino ang lalaking iyon, saan ito nagmula o kung saan mismo sila nakatira. Kilala kasi si Uwe na pribado pagdating sa kanyang personal na buhay at bihira siyang magkwento tungkol sa kanyang mga relasyon. Dahil dito ay halos wala ring impormasyong naiwan na maaaring magsilbing gabay sa mga investigador. Dahil ang bangkay ni Wu Yan ay natagpuan sa isang liblib na bahagi ng ilog sa Juyang, nagsimulang maghinala ang mga pulis na maaaring taga Juyang ang kanyang kasintahan. Sa kanilang pagsusuri, naniniwala silang ang taong nagtapon sa bangkay ay kailangang pamilyar sa lugar upang matagpuan ang ganoong tagong lokasyon. Dahil dito, sinimulan ng task force ang masusing pagbusisi sa lahat ng naging kakilala at personal na ugnayan ni Wu Yan, lalo na ang mga taong may koneksyon sa Juyang. Sa kanilang pagsisiyasat ay napag-alaman nilang karamihan sa kanyang mga kakilala ay mula sa Pinzhou, Xianing at Guangyan. Gayunpaman, may isang pangalan ang agad na nakatawag pansin ng mga investigador. Isang 23 taong gulang na lalaki mula sa Juyang na nagngangalang Su Maoxiang na sinasabing malapit kay Wu Yan. At ayon sa mga record, nagtatrabaho rin siya sa Guangyan. Agad na nagtungo ang mga pulis sa pabrikang pinapasukan ni Su Mao upang beripikahin ang kanyang impormasyon. Doon ay sinabi rin ng Human Resources na hindi siya pumasok sa trabaho simula noong 17 ng Abril. Bagamat magkaiba ang kanilang pinapasukang pabrika, kapansin-pansing pareho silang nawala sa parehong araw nang walang anumang paliwanag. Ang isa ay kalaunay natagpo ang patay, samantalang ang isa naman ay bigla na lamang naglaho. Dahil dito ay lalo pang tumibay ang hinala ng mga pulis na si Su Maoxiang ang pangunahing suspect sa pagpatay kay Wu Yan. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, natuklasan nilang ang huling transaksyon ng ATM card ni Su Mao ay naganap sa Guiyi County, Shandong Province. Dahil dito ay agad silang nagpadala ng grupo ng mga pulis sa Guiyi upang subaybayan ang kanyang posibleng kinaroroonan. Hindi nagtagal ay nalaman ng mga investigador na may tiyuhin si Su Mao na nakatira sa Guiyi County. Kaya naman madaling araw ng 9 ng Hunyo bandang 4:00 ng umaga, habang tahimik pa ang buong nayon, palihim na pinalibutan ng Special Task Force ang bahay ng kanyang tiyuhin. Sa kanilang operasyon ay nadatnan nilang mahimbing pang natutulog si Su Mao at agad nila siyang inaresto nang walang naitalang insidente. Nang harapin siya ng mga pulis ay hindi na siya tumanggi at sa mismong lugar ng kanyang pagkakaaresto, inamin ni Su Maoxiang na siya ang pumatay kay Wu Yan. Kusang loob din niyang isinuko ang patalim na ginamit sa krimen na isang punyal na matagal niya nang itinago. Matapos siyang arestuhin ay nagbigay si Su Mao ng detalyadong saraysay tungkol sa nangyari at dinala pa niya ang mga pulis sa inuupahan nilang silid ni Wu Yan sa Guangyan. Maliit lamang ang kwarto na sapat lamang ang espasyo para sa isang mesa, kama at aparador. Magulo rin ang loob nito ngunit sa kabila ng pagtatangkang linisin ang lugar, may natuklasan pa ring mahalagang ebidensya ang forensic team. Sa masusing pagsusuri ay natagpuan ng mga forensic technician ang 12 tuyong mantsa ng dugo sa dingding at sa mga kumot ng kama. Nang isailalim ang mga ito sa DNA examination, nakumpirmang ang lahat ng dugong iyon ay kay Wu Yan. Ayon sa salaysay ni Su Mao, naganap ang insidente bandang 1:00 ng madaling araw noong 17 ng Abril 2018. Kahit hating gabi na ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang pagtatalo tungkol sa mga alitang nagsimula pa noong nakaraang gabi. Sa gitna ng kanilang pag-uusap,
Sinabi umano ni Wu Yan na gusto na niyang tapusin ang kanilang relasyon dahil sawang-sawa na siya sa ugali ni Sumao. Ayon kay Wu Yan, mas mababa ang kinikita ni Sumao. Pabaya ito sa mga tao sa kanyang paligid, magulo sa pamumuhay at tamad sa mga responsibilidad sa kanilang tahanan. Bagamat magkasama silang naninirahan, si Wu Yan ang halos sumasagot sa karamihan ng kanilang gastusin, samantalang halos nauubos naman ang kinikita ni Sumao sa kanyang sariling pangangailangan. Dahil dito ay madalas silang magkaroon ng pagtatalo tungkol sa pera at sa kakulangan ni Sumao ng responsibilidad sa kanilang pagsasama. Bagamat 6 na taon ang tanda ni Wu Yan kay Sumao, kilala siya bilang isang masipag, masigla at kaakit-akit na babae. Dahil dito, marami rin ang nagpapakita ng interes sa kanya, kabilang ang ilang lalaking mas maayos ang trabaho at mas matatag ang kalagayang pinansyal kaysa kay Sumao. Dahil sa insecurities at selos, naniwala si Sumao na ang pakikipaghiwalay ni Wu Yan ay dahilan lamang upang makipagrelasyon ito sa ibang lalaki. Ngunit ayon sa kanyang salaysay, sinagot siya ni Wu Yan na hindi niya kailanman inaako ang sarili niyang pagkakamali at palagi na lamang niyang isinisisi sa iba ang kanyang mga problema. Habang nag-uusap sila, nagsimula nang mag-impake si Wu ng kanyang mga gamit dahil balak niyang umalis sa gabing iyon. Nang mabigo ang lahat ng pakiusap ni Sumao na pigilan siya, bigla niyang dinampot ang isang punyal at paulit-ulit siyang sinaksak sa leeg. Matapos ang insidente, nilinis ni Sumao ang inuupahang silid upang mabura ang mga bakas ng nangyari. Kinabukasan, bandang tanghali, bumili siya ng isang malaking maleta sa kalapit na tindahan upang paglagyan ng katawan ni Wu Yan. Dahil maliit lamang ang pangangatawan ng biktima, may taas na 5 feet at 1 inch at may timbang na humigit kumulang 99 pounds. Naipasok niya ang katawan sa loob ng maleta matapos itong balutin ng ilang patong ng plastik at mahigpit na itali. Pagsapit ng gabi, isinakay niya ang maleta sa kanyang motorsiklo at nagtungo sa Ilog Siwan sa Juyang Village. Doon niya itinapon sa tubig ang maleta na kinaroroonan ng bangkay at kasunod nito ay inihulog din niya sa ilog ang iba pang personal na gamit ni Wu Yan, kabilang ang kanyang tsinelas, handbag at mga bank card. Dahil malapit lamang ang lugar sa kanyang sariling tahanan ay kabisado niya ang daan patungo sa liblib na bahaging iyon ng ilog. Matapos ang krimen, agad siyang huminto sa trabaho, iniwan ang kanilang inuupahang silid at nagtago sa bahay ng kanyang tiyuhin sa Guiyak County kung saan siya nanatili hanggang sa siya ay maaresto ng mga pulis. Noong Nobyembre ng taong 2018, hinatulan si Sumao Siang ng parusang kamatayan dahil sa kasong ito bilang kaparusahan sa krimeng kanyang ginawa. Sa huli, ipinakita ng kasong ito kung paanong ang labis na pagkontrol at mapang-angking pag-uugali ay maaaring humantong sa isang trahedya. Nang piliin ni Wu Yan na wakasan ang kanyang relasyon, tumanggi si Sumao na tanggapin ang kanyang desisyon at nauwi ito sa isang karumal-dumal na krimen. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabatay sa dahas, pananakot o pag-angkin. Ito ay may paggalang sa kalayaan, dignidad at karapatan ng bawat tao na gumawa ng sariling desisyon. Kayo, ano ang inyong pananaw tungkol sa kasong ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section at maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood. Ako si Miss Theory at magkita-kita tayong muli sa susunod nating pagsisiyasat.